Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. 2026 DZRH Special Coverage. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Tuloy-tuloy pa rin ho ang special coverage ng DZRH pagbabantay sa mga kaganapan para sa Traslasyon 2026. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes, partner close to 700. Tama, no? Yung binanggit kanina sa atin ni Director ng MDRRMO, Manila Disaster Si Risk Director Reduction. Ariel. Oo. At marami pa din yung nahilo, mga senior, meron din mga bata, kaya patuloy hong paalala, hindi lang ho ng mga otoridad ha, maging ho ni Doc Gwen Pang ng Philippine Red Cross sa atin hong pangangalaga. Siyempre kapag mga ganitong pagtitipon, napakaraming mga tao, ang una nating isa sa alang-alang ay ang ating sarili, ang ating pamilya kung kasama natin sa mga ganitong pagtitipon. Tama yan, ano? At kaya nga hindi rin nakakalimutan ang mga paalala din ng mga otoridad. Kailangan gawin rin po natin ang ating responsibilidad kasi sila naman po ay naghanda rin naman. Mayroon pong sapat na puwersa ng kapulisan, of course, from the NCRPO. Meron din po tayong mga volunteers, mga doktor, mga nurse, mga volunteers po from the Philippine Red Cross at iba pa pong mga grupo at organisasyon, ano? At syempre sa mga kababayan po natin na gusto pong pumunta dyan at humabol pa, ayun, alamin nyo muna po kung ano po siguro yung sitwasyon. Live naman po nating binobroadcast po yan ngayon. Meron tayong live coverage para kayo po ay makapaghanda po. At hindi naman po kayo siguro sasabak basta-basta. Kailangan nakapagpahinga ng mabuti, nakatulog ng maayos, di ba? May sapat na lakas. Ayan. Marami pong mga sinasabi din sila na pinagbabawal na dalhin, katulad po ng mga matatalas na bagay. Ayan. Pero so bawal far po. sumusunod yung Sumusunod. mga kababayan. Sabi po kanina ng tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Asilo, wala naman na silang na monitor at nahuli. Ayan, na nagdadala ng mga illegal na mga patalim. Ayan po. Gun ban, ongoing po yan. Bawal po magdala ng baril at liquor ban ay still ongoing sa lungsod ng Maynila. Nakikita natin dito sa live feed natin, palakihan nga natin ng konti RH TV. Parang may nagbibisik ng tubig dun sa ating mga deboto. Ayaw nga, no? Siguro kasi sa sobrang init ng panahon. Na rin, mahimasmasan yung mga deboto na nandyan ho sa Carlos Palanca Street. Ito pa rin ho, ongoing pa rin ho yung traslasyon. Nandyan pa rin ho yung anda sa bahagi ng Carlos Palanca bago tumawid pa Quezon Avenue, kung di ako nagkakamali.
O Quezon Boulevard. Quezon Boulevard. Ayan. Ayan, at Baka mapunta sila sa ibang pupunta na Quezon City. puntang Quezon City yan, partner. Parang si Val Gonzales kanina. Dito ang sitwasyon, balibasa na sanay sa Quezon City. Ang sinasabing Val. sitwasyon, yun ang kaganapan dito sa Quezon City. Pero makibalita muna tayo, partner, sa MMDA Metro Base. Kamusta ang sitwasyon sa kalsada? Sa Kalakang, Maynila, kasama na natin si Miss Laila Marcelo ng MMDA Metro Base. Miss Laila, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo, Sir Yuel, at sa inyo po, Miss Karen, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay ng DZRH. Narito pong lagay ng ating trapiko. Unahin ko po ang kahaba ng EDSA, ang southbound lane. Mabagal na po ang usad ng mga sasakyan. Sa area po yan ng Muñoz towards naman po ng Bansalangin. At after naman po niya, masusundan naman po ng build-up. After po ng Timog flyover, tuloy-tuloy na po hanggang Ortigas flyover. Pagbaba naman po ng Ortigas flyover, muli po magkakaroon ng moderation hanggang Service Road ng Shaw Boulevard. At moderate to slow moving naman Guadalupe towards naman po ng Buendia. After naman po niyan, light to moderate na lang dito po sa may area ng Cabrera hanggang sa may intersection naman po ng Taft Rotonda. Ang kabilang panig po ng EDSA, ang northbound lane, magkakaroon naman po ng build-up FB Harrison hanggang intersection ng Taft Rotonda at light to moderate naman dito po sa may Pasay Road hanggang makarating naman po ng Kalayaan. Slow moving naman ang usad ng mga sasakyan pagsapit po dito sa may area ng Pioneer towards naman po ng Julia Vargas at masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal dito po sa may area ng Santolan hanggang makarating na po yan sa intersection ng Cubao. After naman po nito, asahan po muli ang katamtaman hanggang sa may pagbabagal na rin dito naman po sa may area naman po ng Kaingin hanggang makabalik po dito sa may Balintawak. Sa mga dadaan naman po sa kahaba ng C5 ang southbound lane, asahan pa rin ang mabagal na usad ng mga sasakyan Luzon flyover towards naman po ng Katipunan at light to moderate pa naman Libis hanggang makarating po ng Green Meadows. Katamtaman hanggang sa may bahagya pong pagbagal Ortigas flyover hanggang makarating po ng Bagong Ilog at ang kabilang panig naman po ng C5 magkakaroon po ng moderation dito po sa may area ng McKinley Hill. Light to moderate pa naman dito po after ng Market hanggang makabalik po yan dito sa may area ng Lanusa at masusundan naman po ng build-up katamtaman hanggang sa mabagal naman Pete Wasson hanggang makarating naman po dito sa may area po ng Katipunan. Samantala ang Ross Boulevard naman po natin at open to traffic na po yan. Madadaanan na po ang magkabilang bound. Fast moving naman po ang usad ng mga sasakyan. Paalala po sa ating mga motorista, ang ating number coding ngayong araw ay nagtatapos sa number 9 and 0. Ongoing naman ang ating window hour. Nag-umpisa po yan alas 10 ng umaga hanggang bago po mag alas 5 ng hapon. Para naman po sa iba pang katanungan at impormasyon, maaari nyo naman po kaming tawagan. I-dial nyo lamang po ang aming hotline 136. At yan po muna huling lagay natin trapiko. Ako po si Laila Marcelo, mula pa rin sa MMDA Metro Base. Magandang tanghali po. Laila, pahabol na tanong. Wala naman po tayong naitalang major incident or accident sa ating major roads? Meron po tayo may mga vehicular accident pero yung mga may casualties or mga injured po, wala naman po. Alright. Maraming salamat, Miss Laila. Salamat Thank you, din po. ma'am. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Ayun ho, sabi ni Miss Laila Marcelo, partner, open na sa Both both lanes. lanes ang Ross Boulevard. Kaya yes, maluwag-luwag tayo makaka-uwi ngayong Yes, kasi sinara mo ng ilang bahagi dyan dahil nga po para sa prosesyon. At of course, syempre pagka may mga malakihang mga events po sa Quirino Grandstand, kung saan doon dinaos din kasi yung pahalikan, di ba? Since kahapon pa po yan, may mga parte po o may mga ilang areas po sa Ross Boulevard na kailangan po munang isara. Pero ngayon ay open both lanes na po yan, maaari na pong daanan ng ating mga motorista. So, partner, ano nga natin yung buong ruta? Buong ruta. Oo. Sa mga oras ho na ito, 1:55, 5 minuto ho bago mag alas 2, may nagwiwisik ng tubig dyan ho sa Carlos Init Palanca kasi. Street. Mainit ho. Nandyan pa rin yung daloy ho ng ating mga kababayan sa traslasyon at matapos ng Palanca Street, yan ho ay kakanan ng Quezon Boulevard, saka ho liliko ng Arlegui Street,
Fraternal Street, kakanan ulit ng Vergara Street. At pagkatapos po niya na ay kakaliwa naman po papunta sa Duque de Alba Street. Makalipas po niyan ay kakaliwa sa Castillejo Street at kakaliwa patungo po ng Farnesio Street. Kakanan naman pagdating ng Arlegui Street. Kakaliwa to Nepomuceno Street and then left turn papuntang Concepcion Aguila Street. At matapos kumaliwa, kakanan naman ng Carcer Street at kakanan din ng Hidalgo Street sa Plaza del Carmen. At pagkatapos po niyan ay kakaliwa po papunta sa Bilibid Viejo Street through Gonzalo Puyat Street at kakaliwa to ZP de Guzman Street. Kakanan naman pagsapit ng sa Hidalgo Street. Ba yan yung mga maraming mga photo mga photoshop mga camera at photoshops Hidalgo yun. Hidalgo ba? Yung part na yun doon. At kakaliwa na to Quezon Boulevard. Ito na yung pabalik. Yes, oo. At kakanan sa Palangka Street, ito na yung pinanggagalingan ngayon. Through Quezon Bridge pa rin. Yes. At kakanan sa Villalobos Street sa Plaza Miranda. Papunta na po yan sa Quiapo Church. Sa kanya hong tahanan sa Quiapo Church. Mahaba ang babiyahiin po, tatahakin po ng andas ng ating Poong Jesus Nazareno. Ito nga yung sinasabi na medyo patay na oras ito, pero ito rin yung siksika na. Ito na yung pinaka-tense na magkakaalaman kung anong oras ba talaga matatapos dahil marami ng liku-liku ito lalo ho dyan sa may papasok na ng Quezon Boulevard, Arlegui hanggang sa makabalik ho dito sa Quiapo Church. Kasi yung Maynila talaga may mga areas dyan na masisikip yung kalsada, maliliit. Kasi yun nga, napakaluma, sabihin na natin, vintage. Ayan. Ang lungsod ng Maynila, and very proud naman po tayo sa heritage niyan. May mga ilang buildings dyan na kumbaga sinusubukang kumbaga i-restore. Ayan, na dahil nga ang history ng Pilipinas dati ang capital, 'di ba? Lungsod ng Maynila. Oo, 'di ba? So ito po ang sentro po. O ano na nagaganap diyan, biglang nag-converge yung mga tao sa may corner Carlos Palanca, Casal Street, corner Carlos Palanca. So, may mga areas po dyan na naalala ko si Boy Gonzales usually kinikwento niya on air kung gaano, sa napipicture ko talaga kung gaano kasikip yung kalsada. At pagka nagpunta ka rin ng ilang mga kalsada dyan sa lungsod ng Maynila, makukumpirma mo talaga na magiging challenge sa mga nagtutulak at naghumihila ng lubid kung paano nila i-direct yung ng tama yung andas para hindi magkaroon ng aksidente. Tulad nga nung nangyari ho kanina sa nabanggit ho sa atin na aberya. Pero so far so good, wala naman naitalang major incident at yun lang yung kasamahan natin sa media na pumanaw, tayo ho ay nakikiramay lalo ho sa pamilya. Pero sa traslasyon, so far so good, wala namang major incident at sana magtuloy-tuloy po yan hanggang sa mga susunod pang oras. Kami po ang inyong nakasama sa 2 oras na traslasyon na special coverage ng DZRH. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. Susunod na sina Lakay Ray Sibayan at Lakay Romel Fertes. Oras po natin 1 minuto bago mag 2:00 ng hapon. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Lalo ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Tri-Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barang